numero. Ngayon, ang pag-uusapan natin din ay numero. Syempre, kung unang titingnan, kasi walang walang nagdedebate doon sa mga pahayag, no, ng AMLAC. Umabot daw, bilyonaryo pala itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang siya nakita sa Forbes. Forbes list. Pero ano ba ang dito, attorney, para hindi ma-mislead ang taong bayan po ukol dito? Well, una sa lahat, no, transaction volume is not wealth. Hindi po tayo dapat mawala dito. This is a very misleading presentation of evidence, no? Kasi nga po, yung 6.77 billion daw na pinost during the hearing, no, it was given the impression na yun na ang parang cash deposit ni VP Sara Duterte. Hindi po yung totoo, and that is very misleading, no? Kasi ito po, kaklaruhin ko lang, I'm not officially member of VP Sara Duterte's team, legal team, but of course, I am also a Filipino citizen and I am taxpayer, and as a law dean, I also have the obligation to inform the public, no, as to the matters that are being discussed in the House of Representatives, and especially insofar as the evidences are situated. Kaklaruhin ko lang, itong covered transaction reports po na sinasabi nila na 6.7 billion, hindi po yung deposito. Ang ibig sabihin lamang po yun, ayun yung cash inflow, outflow, pati yung investment, pati yung mga other movements of the funds over a long period of time. Ang haba-haba nito, 2005 to 2006. This is for 21 years if I'm not mistaken. Ito yung mga total po ng mga transaction po doon po sa accounts na na-mention po doon sa hearing. Kaya nga po, very misleading po ito. Kasi nga po, maski anyone, no? Maski nga ako siguro, I am also a practicing lawyer. Kung i-subject mo doon sa CTR, Covered Transaction Reports, at including the STR, Suspicious Transaction Report, siyempre ang dami-dami niya kasi yung ma-deposit, bibilangin. Kung i-withdraw mo, bibilangin. Kung i-invest mo, bibilangin. Kung yung 2 million mo lang, kunan mo ng 1 million, bibilangin yon. Tapos i-deposit mo naman yung 500,000, bibilangin mo yon. Kung same money mo, deposituhan mo na naman ng 1 million, balik mo, bibilangin nyo. Kung i-invest mo yung pera mo, bibilangin pa rin yun. Lahat yun kinikwenta under the covered transaction report. Kasi yung covered transaction report, 500,000 or more, bibilangin yan whether it is a deposit or a withdrawal or investment, basta siya ay transaction. Yun po ang ibig sabihin yun. Yung suspicious transaction reports naman po, hindi po ibig sabihin na yan po ay ill-gotten wealth na mismo. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Kunyari may kliyente ako na galing abroad, magdeposito more than 500,000 for instance, no? Siyempre tatanungin nila sa akin, they would require more documentations from me. It is flagged as STR, but it does not mean that it is already ill-gotten. Magre-require lamang sila ng additional documentation sa akin. Kaya nga, ang sinasabi ko doon sa post, kasi ang daming kung makikinig ka doon sa mga mainstream media, parang binabanner ka agad nila that we have already proven the guilt of VP Sara Duterte. Sumasakit yung ulo ko. Yun bang 6.7 million na nire-report nung na mga transaction reports? Hindi maling-mali po yun, at saka napaka-malicious nun, at saka napaka-misleading po nun. Kasi nga po, in-explain ko na ng maigi doon po sa aking post. Lahat po ng transaction, basta covered more than 500,000, bibilangin yan, maski na from the same source or from whatever source, no? Maski nga i-withdraw mo, i-invest mo, basta magdaan sa iyong
sa iyong bank account, bibilangin yun. Ito 21 years 2005 o 2006 to 2025 ata ito. Ang lawak-lawak ng coverage nito 630 nga lang yung cover transactions. Ang dapat nito, nag-focus doong time na si VP Sara Duterte ay Vice President na. Kung titingnan mo nung Vice President na si VP Sara Duterte, ang liit-liit lang ng mga transaksyon Wala talagang questionably doon. Kaya tayong mga mamamayan, hindi tayo magpapalinlang nito. Wala kasi silang ebidensya against kay VP Sara Duterte, maski ano-ano na lang ang ginagawa nila just to build a ghost of a case. Opo, Yun po. attorney, balikan ko lang po, no, ang role ng Kamara dito po sa impeachment. Kasi sinasabi sila yung magiging piskal, 'di ba? Kung may magrereklamo, dadaan muna sa kanila. Same din ba yung kanilang function sa piskal, sa regular More na or less. korte? Opo. Yes, more or less pare-pareho sila sa piskal. Kaya nga ang piskalya naman pag anong ipafile doon sa na complaint, doon sila mag-concentrate. Kung anong mga i-attach, doon sila mag-concentrate. Kung may mga hindi klaro doon sa in-state doon sa complaint, pwede sila magpatawag ng clarificatory hearing. Para ma-clear out yung mga hindi klaro masyado na na-state sa complaint pero kinakailangan na na-state sa complaint. Ang problema dito sa ating impeachment complaint, like for example, iklaro ko na masyado si Senator Trillanes. Alam nyo ba na si Senator Trillanes nakasaad lang sa third impeachment complaint ni Father Sabalya? Footnote lang 98 under paragraph 110. Ano pang naka-footnote sa kanya? Ang naka-footnote sa kanya ay according to him daw, based on newspaper reports, ito daw yung mga ill-gotten wealth daw or mga questionable transactions daw ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Maling-mali yun na magiging basis po for a subpoena. Bakit po maling-mali yun? Kasi po, yung basis for a subpoena must be based on personal knowledge. Yung doon po sa footnote po, kung saan nakasaad yung name ni Senator Trillanes, ibase po yun sa newspaper reports. Kung newspaper reports pala yung basihanan niya, hearsay evidence yun twice removed. Meaning, hindi yun pursuant sa kanyang personal knowledge. So, dapat hindi yun pinapasabpina. So, ang nangyari, based on that, pinasabpina na lahat, yung mga, mga bank records niya, pati misis niya, pati yung ibang mga korporasyon, at saka pati AMLAC, pinasabpina na, no? So, kaya nga, maling-mali po yung basihanan for the subpoena event. Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite, or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance, or yun nga, attorney? As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, posible, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted. But, again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may
pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pupwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging, evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate, no, that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint. Opo. Bilang piskal, yung mga pahayag na parang meron na silang desisyon, meron na silang conclusion, pwede po ba yun? Tapos sasabihin nilang may due process. Pero pakikinggan mo yung kanilang intro, mga dalawang intro, meron ng mga penal na decision, tapos sasabihin na kung mali ang mga inaakusa laban sa iyo, dapat humarap ka. Pero di ba sa regular na piskal hindi naman po ata ganyan po ang nangyayari po, attorney, na parang magbibigay ng komento agad yung piskal. Makikinig lang siya kung anong ilalatag na ebidensya, mga argumento noong naghain ng reklamo, tsaka ano yung reply ng inirereklamo, attorney. Oo nga, yun sana. Ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse pa ang mga pinakamaingay, no? Like for example, isasabi na timing na nadala ko pala ito, ito yung third impeachment complaint. Opo, opo. Okay. Sana ang pinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, magtataka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero yung mga allegation nila dito, sasabihin mo paragraph 21. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion, knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint Siya nagreklamo. Siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Saballa. Sasabihin mo, ito yung clarificatory questioning, Father Saballa, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Father Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Dahil ito pa, paragraph 22, sabi dito, when she took over the office of the Vice President OBP, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Imagine that, in an impeachment complaint. Kung ikaw ay tarong, kung ikaw ay tamang-tama, unbiased, and competent hearing officer, sasabihin mo dito, i-clarify, patawag mo siya dito sa hearing. Father Saballa, you said that when she took over the office of Vice President, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Can you please tell me, were you working in the office of the Vice President? Di ba? Paano niya masabi ito? Pari siya sa Novaliches.
How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. May basis doon sa complaint. Hindi yung ipapatawag yung mga tao na wala naman, hindi naman nakasaad doon sa kanyang complaint. Kaya nga sinasabi namin, fishing expedition yung ginagawa nila. Attorney. Yun, kasi hindi na nakasaad sa complaint, yun pang tinatanong. Yun totoo, na-mention dito, si yung kanilang star witness, na preso preso ngayon. Anong pangalan ng star witness nila? Madriaga. Totoo, na naka-mention dito. Sana, tinanong ito si Sabalya, Father Sabalya, inattach mo itong affidavit dito ni itong tao na ito. Anong pangalan nito, Father Sabalya? Paano kayo nagkakilala? Yun ang mga tanong. Paano kayo nagkakilala? Bakit ka nag-attach ng affidavit? Sinong nagbigay sa iyo ng affidavit nitong tao na ito? Kasi pare ka naman eh. Bakit ka may affidavit na ganito? Oo, yun ang mga tanong. Oo. Paano mo siya nakilala? Paano ito nabigay itong affidavit sa iyo? Kasi in-include mo ito, so parang may personal knowledge ka nito. Matagal mo na ba siyang kakilala? Yun ang mga tanong. Ang nangyari, yung affidavit nitong tao na ito, hindi ko siya gustong pangalanan kasi baka sisikat siya lalo. Wala namang kabuluhan yung mga testimonya niya. Ang ginawa pa, hindi doon sa original affidavit niya na naka-attach. Ang tinanong, yung supplemental affidavit na hindi man lang binigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara at hindi man lang yun na-explain dito sa impeachment complaint. Paano ka makatanong doon on clarificatory question? Anong i-clarify mo na hindi nga alam ng respondent yung supplemental affidavit niya? Kaya nga, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction yun. Ang tawag namin yun, kabalbalad yun. It has no basis under the law whatsoever.